At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na si full summary ni chapter 1102. Pero ayan ay bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa pagsisimula na nga rin ng paglalakbay nila Bonnie bilang isang pirata. At so, etong sila Bonnie, nagpunta nga sila sa isang isla para hanapin na si Kuma. At so now, etong si Kuma ay nandoon naman siya sa isla kung saan pumunta etong sila Bonnie. So saktong-sakto. Pero nung malaman nga ni Kuma na dumating etong grupo ni Bonnie dyan nga sa isla na kung nasaan siya, ay agad-agad winarp ni Kuma yung sarili niya at umalis siya dali-dali sa isla na yan. At so now, itong grupo ni Bonnie ay laging nga raw yan nag-iiwan ng mga sugatan o ng mga injured na mga bata at saka ng matatanda. So kaya nga dahil dyan, etong mga Marines ngayon sinasabi na etong grupo ni Bonnie mga evil pirates nga raw yan. Pero yung sinasabi dito na laging iniiwan nila Bonnie ng mga sugatan ng mga bata at saka matatanda, mga Marines talaga yan na pinag-transform nga lang nito ni Bonnie. So kasi nga diba, ito talaga yung original na alam natin na kapangyarihan ni Bonnie, yung nagagawa niyang pag-transformin yung mga tao sa pagiging bata o kaya sa pagiging matanda, ganyan. So ang ibig sabihin ay kinakalaban na nga nila Bonnie etong mga Marines at iniiwan nga nilang injured ang mga yan in the form naman sa pagiging bata at saka sa pagiging matanda. But anyways, ay etong si Kuma, alam niya na hinahanap siya neto ni Bonnie, pero nag-decide etong si Kuma na wag na nga makipagkita dito o kitain etong si Bonnie. But anyways, ay after nga nito ay talo na nga dito yan sa nakita natin dun sa may jump fiesta patungkol kay Sabo, kay Dragon at dito nga kay Jinbei at pati dito kay Ace sa unang paglabas ng bounty nga nito ni Luffy o nung kanyang wanted poster. So dito ay pinakita lang naman yung mga reactions ng mga to nung makita nga nila itong kauna-unahang wanted poster ni Luffy. At eto nga kasi yung time na natalo ni Luffy etong grupo nga ni Arlong, so kaya nga nagkaroon na dyan ng bounty o ng wanted poster etong si Luffy ngayon. But anyways ay pagkatapos nga nito ay talon ulit dito yan sa side ni Kuma dahil binisita niya nga ulit dyan etong si Dr. Vegapunk at this time ay ipinakita na ni Dr. Vegapunk kay Kuma etong army ng pacifistas ngayon. At so dito ay pinag-uusapan nga rin nila yung nangyaring insidente dun sa may Enies Lobby. But then ay etong si Kuma bigla niyan sinabi kay Dr. Vegapunk na si Luffy anak ni Dragon. So sabi nga ni Kuma ay useless lang din kasi kung itatago niya pa yan kay Dr. Vegapunk kasi nga malaman din niya ni Dr. Vegapunk kasi mababasa ni Dr. Vegapunk yung memory nga nito ni Kuma. So kaya nga dahil dyan ay nagulat tuloy ito si Dr. Vegapunk kasi nga sino bang mag-aakala na yung challenge o yung lumaban dun sa Enies Lobby ay anak ni Dragon. At so dito tuloy ni Kuma ay parang nakaka-curious kasi nga sino bang mag-aakala na isang taong goma ay lalaban din dun sa world government ng kagaya nga ng legendary na si Nika. So kuwang-kuha talaga ni Luffy itong atensyon ni Kuma. But then ay pagkatapos niyan ay talo naman tayo dito sa nangyari naman sa may Thriller Bark. At dito ay may kita naman natin to sa point of view ni Kuma. So dito sinasabi na nakita ni Kuma kung paano labanan ng grupo ng Straw Hat Pirates natin itong si Moria. At after nga ng insidente na to ay may kita natin na naka-receive ulit ng utos itong si Kuma through Denden Mushi at sinasabi nga sa kanya na maghanda siya para sa gera sa paikipaglaban naman dyan sa grupo ni Whitebeard. At so pagkatapos niyan ay talo naman dito yan sa may Sabaw din na. At dito may kita nga natin yung sa introduction na nangyari kay Bonnie. But then ay bukod pa dyan ay may kita nga rin natin na etong si Kuma pala ay nasa labas siya ng isang restaurant at nagtatago siya at tinitignan niya mula sa may bintana etong si Bonnie ngayon. So kaya nga nung makita ni Kuma etong si Bonnie ay talagang napangiti niya, natuwa etong si Kuma. So pinagmamasdan pala ni Kuma, ibig sabihin etong si Bonnie habang
nandiyan siya sa may sa body. At dito ay nasabi tuloy ni Kuma na lumaki na isang malakas na pirata etong si Bonnie. So kaya nga siya natutuwa. But then ay biglang narinig ni Kuma yung balita patungkol dun nga sa auction na nagaganap dyan sa Sabaudi. So kaya nga dahil dyan ay biglang punta kagad si Kuma dyan sa may auction at winarp niya yung bubong dyan. At nagulat nga etong si Kuma nung madiscover niya na etong si Luffy binanatan sinuntok etong isang celestial dragon para nga lang iligtas yung isang fishman dyan. So sabi nga ni Kuma dito, isa yung rebellious act na wala ngang gumagawa pa after centuries ago, sabi niyang ganyan. But then ay pagkatapos niyan ay dito na nga natin makikita yung kaguluhan na naganap dyan sa may Sabaudi. So ito na nga yung sa pagdating nito nila Sentomaru, nila Kizaru at pati na rin ng mga pacifistas dyan sa may Sabaudi para tapusin na yung mga pirata dyan. So dito naman ay makikita natin yan sa may point of view din ni Kuma. So kung yung paano nga yung nangyayaring kaguluhan dyan. At makikita nga rin natin dito ito nga yung pag-iyak ulit ni Luffy o yung sa pagsasabi niya nga dyan na wala man lang kahit isa siyang nailigtas dyan sa mga kasamahan niya. Pero dito sabi nga ni Kuma bago niya i-warp etong si Luffy na nagkakamali etong si Luffy. Sadyang masyado nga lang daw maaga para dito sa grupo ng Straw Hat Pirates natin na pumunta o i-challenge ba etong New World. Kaya nga sabi ni Kuma bumalik na lang etong grupo ng Straw Hat Pirates natin sa New World kapag handa na sila. At isa pang araw dyan ay etong si Luffy mukhang siya nga yung magbabago sa mundo, sabing ganyan ni Kuma. At so pagkatapos niyan ay talo naman dito yan kay Saturn sa may egghead na nga. Dahil dito ay inuutusan na ni Saturn si Dr. Vegapunk na gumawa ng isa pang additional switch para nga dyan kay Kuma para naman sa self-destruction. So ano raw yan para just in case lang. Pero eto nga si Dr. Vegapunk nagipag-argue siya dito kay Saturn at sinasabi niya na baka may iba pang method o iba pang way para nga ma-retain lang etong consciousness nga ni Kuma. Pero etong si Saturn talagang ayaw pumayag. Talagang pinipilit niya na dapat ay ma-wipe out etong memories nga ni Kuma. At so pagkatapos ng lahat ng yan, sa huling araw ng normal life ni Kuma ay dito nagpaalaman na etong dalawa sa isa't isa. So nangyari yan before yung gera dun sa may Marineford. So kaya etong si Dr. Vegapunk program niya etong si Kuma na lumaban nga dyan nga sa grupo ni Whitebeard. Pero etong si Kuma nag-request din siya dito kay Dr. Vegapunk na i-program din siya para protektahan din etong si Sunny, yung barko nga ng Straw Hat Pirates natin. So kaya nga dito ay may kita natin etong si Kuma pinoprotektahan niya etong si Sunny habang magkakalayo nga etong grupo ng Straw Hat Pirates natin. At ayun hanggang sa dumating dyan etong si Frankie. So yun pala yun. At eto nga sabi ngayon ni Kuma na gusto niyang makita yung paglago ng grupo ng Straw Hat Pirates natin. Pero alam niya na hindi niya na yun magagawa. So kaya nga kahit daw papaano ang gusto niya lang magawa ngayon ay maprotektahan etong home ng grupo ng Straw Hat Pirates natin. So dito tanong ni Dr. Vegapunk si Kuma at ang sabi niya nga dyan, bakit ganun na lang yung fate ni Kuma pagdating nga dyan kay Luffy? So sagot etong si Kuma at ang sabi niya nga dyan na alam niya si Nika isang legendary na lang yan, legend na lang yan. Pero nangako siya kay Bonnie na balang araw ay may magliligtas nga sa kanya. So may darating araw na isang warrior of liberation na siyang magliligtas kay Bonnie. At etong mga galaw ngayon ni Luffy o yung action ba ni Luffy na move daw dyan etong si Kuma. So kaya naniniwala etong si Kuma na baka etong si Luffy siya nga raw yung magbabago dyan nga sa mundo ng karagatan, sabi niyang ganyan. At so pagkatapos niyan ay dito ibinigay na nga ni Kuma etong kanyang memory kay Dr. Vegapunk. Pero etong memory na nakikita natin dito copy lang pala yan nung original. So kaya nga ibig sabihin nito nung tinanggal daw o nung pinull out daw ni Kuma itong memory niya gamit yung kapangyarihan niya ay hindi nakakalimutan ni Kuma lahat nung nangyari sa kanya. So ang ibig sabihin ay parang hindi naman pala nawala yung memory ni Kuma kasi nga sabi rito nung kunin o nung i-pull out nga ni Kuma etong memory na to lahat naaalala niya pa rin at parang copy nga lang ng original etong ibinigay niya dyan kay Dr. Vegapunk. Pero yun nga lang ay kapag hinawakan o tinouch nga raw itong memory na to ay mawawala yan. So kaya nga itong si Dr. Vegapunk nag-develop siya ng isang system para pag-aralan itong memory na nilabas nga ni Kuma nang hindi hinahawakan yan. So parang medyo naguluhan ako dito kung saan nawala ba talaga itong memory ni Kuma o hindi. So siguro sa paglabas nga ng manga niyan ay mas maliliwanagan tayo dyan. But anyways ay eto nga nung pinull out na ni Kuma etong kanyang memory ay nag-flashback nga raw kay Kuma yung mga
kamukha nga raw ng mga mahal niya sa buhay. So nakita niya nga dyan, etong tatay at nanay niya, etong si Jeannie at pati na rin etong sila Bonnie, sila Ivan. At so pagkatapos niyan ay dito na nga magkakaroon ng isang very emotional scene dahil etong si Dr. Vegapunk ay maluha-luha na nga siya habang pinupul niya yung lever ng machine na magbubura na sa consciousness ni Kuma. At then ay dito na nga nagsimula na burahin itong consciousness ni Kuma at dito nagkaroon na ng liwanag dyan sa buong isla ng Egghead Island nung parang sa nangyari dun sa simbahan habang kinukuha ni Kuma yung pain o yung suffering nga ng mga matatanda. At so habang nangyayari yan ay may kita nga natin na itong sila Sentomaru at kasama niya yung iba pang mga scientist ay nagpe-pray sila at saka nagsasalute sila dyan nga kay Kuma. At so pagkatapos nito ay sa huli ng chapter na to ay may kita nga natin balik dun sa kwarto kung nasaan yung spear o yung memory ni Kuma, pero wala na dun yung memory ni Kuma at may kita nga dyan na itong si Bonnie umiiyak na nga siya dyan sa may sahig. At then ay sa bandang dulo may kita nga natin na etong si Kuma ay nag-request siya o sinabihan niya si Dr. Vegapunk na sabihin kay Bonnie na happy 10th birthday Bonnie. So ayan yung pinakahuling mensahe ni Kuma dyan para kay Bonnie. At then ay pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter na to at dito na nga rin sinasabi na matatapos na rin itong flashback ni Kuma. At so ayan, itigan nga natin sa mga susunod kung talagang tapos na itong flashback ni Kuma o medyo magtutuloy pa ng konti. But anyways, ayun nga guys, maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, ayun pala, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yan lang naman, so lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.